Okay guys, tuloy natin yung ating discussion, no? So ano naman ang pwedeng gawin ng mga biktima under Republic Act 9262? Una, pwede siya mag-file ng criminal case laban doon sa kanyang violator. So sa criminal case, maaaring makulong ang sino mang nag-violate ng Republic Act 9262. At ikalawa, pwede naman siya mag-avail ng protection order, kung saan ang protection order ay pangunahing pinagbabawalan na lumapit ang nangaabuso sa biktima. So ano-ano naman ang mga protection order na available under Republic Act 9262? Una, Barangay Protection Order. Gaano naman katagal ang Barangay Protection Order? O ano ang haba ng buhay ng isang Barangay Protection Order? Under the law, Republic Act 9262, ang Barangay Protection Order ay maaaring tumagal ng 15 days. At kung sakaling gustong panghabang buhay na mapigilan o mabawalan na lumapit ang violator, pwede ding mag-avail ng Permanent Protection Order ang biktima. At kung saan habang dinidinig ang Permanent Protection Order case, ang korte naman ay maaaring maglabas ng Temporary Protection Order. Ang Temporary Protection Order ay maaaring tumagal ng 30 days at pwedeng i-extend ng Family Court or ng Regional Trial Court na dumidinig ng Permanent Protection Order case. So, tulad ng nabanggit, ang venue ng pagpapile ng Permanent Protection Order ay sa Regional Trial Court or sa Family Court. Regional Trial Court kung sakaling walang designated Family Court sa lugar. At ngayon, sino-sino naman ang pwedeng mag-file ng BAUC or Violence Against Women and Their Children? Ang pagpapile ng criminal na kaso ay pwedeng gawin ng sino man, dahil ang violation under Republic Act 9262 ay kinakategorize bilang isang public crime. Sino man na may personal knowledge ng violation ng Republic Act 9262 ay pwedeng magsampa ng kaso. So ganun din sa protection order, na sino man na biktima o magulang ng biktima o lolo-lola ng biktima ay maaari ring mag-file ng protection order. Marami pang iba na nasusulat sa batas na pwedeng magsampa ng protection order.